Hello, good morning. Magandang araw at gabi sa inyong lahat. Ang pag-usapan naman natin ay kalusugan ng ating Pangulo na hanggang ngayon pinagtatalunan kung totoo ba ito o hindi. At sinasabi paglalapas tangan sa pagkatao ni Pangulong Marcos. Ano ba to? Pero para sa akin ito ay cover story to para mapagtakpan ang lahat ng usapin patungkol sa kalukuhan ng Marcos, korupsyon, lahat na. Ayaw ko na magsalita, makakasakit tayo. So pakinggan na lang natin muna ito, ano? Yung Pangulo, labas nga po nung ano, Oh, yan naman ang gusto ng ibang mga naggusto mag-disturb. ayan. Diba? Mawala ang Pangulo sa pwesto. May, may sumingit, sanday lang, ano? Hello, may sumingit, sanday lang. Okay, okay, pangingin. Pwesto. So dito nila ngayon dadaanin. Diba? Lalo pat hindi nila madalas nakikita ang Pangulo sa labas. Kasi ang function ng Pangulo, dahil nga hindi na nga sumusunod ang Pangulo sa utos ng doktor na maghinay-hinay. Meeting pa rin ng meeting. Okay, ginagago yung kami, Individual o grupo na may gawa nito? Actually, kakausap pa lang natin sa NBI kung anong pwedeng gawin dito. Pagtututukan natin ito. Saka ito pa ng St. Luke's, naglabas na official public advisory, USEC, ano? Dinideny nila. And sabi nila, these documents are fake and falsified. Yun, doon sa mga bagong gising pa lang, ha? Baka kayo nakatanggap din nung report na yon. Ito po, dinideny po mismo ng St. Luke's Medical Center yung dokumento na yon. Hindi daw po sa kanila galing yon. Ang sabi ng St. Luke's, these documents are fake and falsified. Yo, yan. Isa nagkakaintindihan tayo dyan. So ang Pangulong Bongbong Marcos ba, kumusta ba ang umayat siya, no? Oo, pumayat siya. Nagpala kami ng picture, nag-selfie kami. Sabi niya, ay nangayayat ako. Siguro napansin niya Binubola niya kami. Sabi niya ako, may comparison. Tapos ang kuha ko pa naman, alam mo naman, pag ikaw yung pinakamalapit sa camera, ikaw yung malaki, di ba? Pinatawa din yung Pangulo. But anyway, oo, kasi soft diet siya. Eh, sabi nga niya, di ba nanaginip talaga siya, kinuwento niya talaga na naginip siya, na Alam nyo, mga malita-malita, ano, na nakatanggap ng malita-malita. Ikaw, Katunying, alam na namin ang kwento sa buhay mo. Ikaw, ano, walang hiya ka, Katunying. Idol pa naman kita, ginaya ko yung punto por punto mo. Bilib na bilib ako sa iyo. Katunying. Nung nagisang ka ng Granada, natakot ka. Inalis mo na yung punto por punto na lagi kong sinusubaybayan. Ano? At ako ang pumalit sa iyong title, punto por punto. Ano? Dahil napakaganda ng programa mo. Ngayon, balingbing ka. Kung hindi, malita-malita ka. Kasi nung una, appreciated mo si Marcos. Mayroong mga press con pa kayo ni First Lady. After that, kinalaban mo ang Marcos. Ngayon, pro-Marcos ka na naman. And because, ano ba ang nangyari sa iyo? Wala ka ng prinsipyo, Katunying, ano? Katunying. Para ka rin si Lacson, ano? Wala na kay mga walang hiya kayo. Wala kayong mga prinsipyo. Mumurahin ko na naman kayo, eh. Nakakaawa kayo. Dahil sa pera, nababago ang prinsipyo nyo. Mga walang hiya kayo. Anong klase pagkatao natin ito kung wala tayong prinsipyo? Ikaw naman, hindi na ako magtataka dito kay Auntie Claire. Kasi nga, siya palengkera siya, eh. Parang hindi siya abogado, eh. At saka sa boses pa lang ni
sa boses pa lang ni Ate Claire, hindi ka panipaniwala lahat ng lumalabas sa bibig niya. Ha? Hindi ka panipaniwala ang lahat ng lumalabas sa bibig niya. Sa totoo lang mga kababayan ko. Nililinlang niya ang Pilipino. Mystery media. Wala tayong maasahan sa mystery media. Iilan lang. Out of percentage, siguro 10% lang ang maasahan natin sa mystery media o sa mga reporter. Puro kayo bayad. Kung hindi man kayo bayad, yung mga boss ninyo bayad na. Mga hinayupak kayo. Okay, pakinggan na naman itong mga hayop na ito. Ito nga pala yung Redmi 14C na nakuha lang natin. Mayroon pa talastas. 99 pesos only dito sa TEP. Doktor daw from St. Luke's. Oo. So sabi ko, baka iba ang dating sa tao. So ako na yung nag-request kung pwede ba kung makausap si Pangulo. Sabi ko, kailangan makita rin ng tao. Ano yung lagay niya? Diba? So napagbigyan naman tayo. Pero yung at that time, yung medical record net, hindi ko pa siya nakita. Oo. Until nung may nagkita rin sa akin, sabi ko, buti na lang, on my part, buti na lang, nakausap ko din yung Pangulo. Hindi, actually, yun ang pinaka-importanting sagot doon. Yung makita ng tao na ang Pangulo gumagalaw. Hindi pre-recorded yan, ha? Hindi, hindi re-issue yan, ha? Hindi. Ayaw ko na makinig. Ayaw ko makinig sa nilulukon ang taong bayan. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito ay ano ito? Anong ito ay? Ito ay dinadivert ang issue. Hindi para hindi tayo makapokus sa graft and corruption, sa mga anomalya sa nangyayari sa gobyerno, para mailihis doon sa pinapile namin ng impeachment complaint. Gumawa sila ng drama. Dalawang drama kasi ginawa nila eh. Una, yung kalusugan ni Pangulong Marcos. Kaya tama si Juan. Kaya tama si Janot Kita kasi binigyan niya ako ng idea. Ako naniwala ako doon eh. Pero nakita ko So nakita ko ngayon na may nanggugulo kasi tumatawag. Nakita ko ngayon na totoo talaga na dinadramatize nila ang sitwasyon. Dinadramatize nila ang sitwasyon para hindi mapokus doon sa nakawan. Pangalawa, yung ginawa ng Senado para hindi mapokus doon sa nakawan. Napakagaling nila manggago sa Pilipino. Yan yung administration. Yan ang trademark ng Marcos administration. Alam nyo, ang daming usapin. Bakit kalusugan ng Pangulo? Stop na yan. Stop na ang kalusugan. Focus tayo sa korupsyon. Kayo ang gumagawa ng kwento, hindi man ang taong bayan eh. Kayo ang nagbibigay ng publicity ni Marcos ng kalusugan. Kayo ang paulit-ulit. Ha? Paulit-ulit kayo pabalik dyan. Kaya, nananawagan ako sa kababayang Pilipino, huwag kayo mag-focus yan sa kalusugan ng Pangulong Marcos. Yung maliit na problema sa kalusugan, pinalaki nila issue para doon tayo makapokus. Nililinlang lang tayo mga kaibigan. Nililinlang lang tayo. Kaya huwag kayong maniniwala sa bagay na yan mga kaibigan. So, nanawagan ako na lahat ng issue na lumalabas sa administration, paglihis sa mga issue na totoong issue, totoong problema ng bansa, nililihis nila. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Kaya nga pag pinakinggan ko yun, na-high blood ako eh. Kasi nga, niluluko tayo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang Marcos administration. Puro lahat sila manggagago, manggagamit sila, maglihis ng atensyon. Bakit hindi na lang tayo mag-focus sa corruption? Corruption ang usapan natin dito, mga kaibigan. Ubus na ang kaba ng bayan. Kaya tayo, kababayan, mag-focus tayo, mag-post kayo
ano na ang kasagutan nyo sa korupsyon na pinapataw sa inyo. Depensahan nyo yun. Wala kasi kayo pandepensa. Kaya ganon. So mga kababayan, yan na lang po ang aking mensahe para sa inyo. No?